po namin mga kaibigan. Kaya nga po, hindi po namin pwedeng sarilinin ang biyayang ito ng Diyos na amin pong naranasan. Kaya po, ginagawa namin ang pangangaral, unang-una, ito po'y kalooban ng Panginoon. Siya po ang may utos na humayo at ipangaral ang kanyang salita. Kaya po kami tumatayo sa ganitong mga lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kalooban ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pagkakataong mapakinggan ang dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay at madagdagan ang ating pong pagkaunawa tungkol sa Kanya. Naniniwala po kami na halos lahat naman ng tao ay nakarinig na patungkol sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi ko, pagkakataon nito na madagdagan ang ating pagkaunawa sa Diyos sapagkat nakalulungkot po na maraming tao na sapat na sa kanila na maniwalang may Diyos. No? Sabi nila, okay naman ang buhay ko, naniniwala naman akong may Diyos. No? Pero kung ganito lang ang ating pagkaunawa, ay maaaring di po tayo makaabot sa napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. No? Sapagkat marami na pong tao ang nagsabing kilala rin nila at sila'y naniniwala din sa Diyos, pero ang uri naman ng kanilang pamumuhay ay hiwalay sa gusto ng Diyos. No? Kaya po napakahalaga na tayo po'y patuloy na makarinig ng pangangaral. No po? Kaya po ngayon pong hapon, ito po yung aming dala. Tumatayo po kami sa lugar na ito, hindi sa pangalan ng kung sino, kundi sa pangalan po ni Jesus na ating Panginoon. Ano po? Dito sa Biblia, may nakasulat pong ganito sa banal na kasulatan. Mga minamahal po namin mga kaibigan sa lugar na ito. Sa aklat po ng Gawa, ang kapitulo po ay 17. Gawa, chapter 17, mula po sa talatang 24 hanggang sa talata pong 31. May nakasulat po ganito sa Biblia. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naruroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nilang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinasabi sa ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato, na pawanglikha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutang ito, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong yon. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salitang ito mula sa Biblia. Nais ko pong manalangin bago po ako lubusang magpatuloy sa pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon o ng banal na kasulatan. Diyos amang banal sa langit, misan pa sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa banal mong Espiritu, amin pong inihiling ang iyong malayang pagkilos sa buhay ng lahat po ng naabot ng tinig na ito, Panginoon. Dalangin ko po ang personal mo pong pangungusap sa mga tao, makatanggap po sila ng dagdag na kaunawaan patungkol sa iyo at lalong higit ay sa dakilang kalooban mo para sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po ako, aking Diyos, na magawa ko pong may bahagi ng may kaayusan ang iyo pong salita at ito po'y pakinabangan ng mga nakakapakinig. Tulungan mo po ako, sa iyo lamang ang kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus.
Amen. Purihin po ang Panginoon, mga minamahal po naming mga kaibigan. Tulad po ng aking sinabi, napakahalaga po na may napapakinggan tayong pangangaral sapagat ito po yung isang paraan upang madagdagan ang ating pong pagkaunawa tungkol sa Diyos.